Ang lalaking poprotektahan ng isang libro sa gitna ng isang apocalypse. Only hope is in my hands. Take off. God loves this guy. Susundan natin dito ang isang lalaking naglalakbay sa isang mundong sira-sira na. Nagkalat na yung mga masasamang tao, may mga magnanakaw, nananamantala, may mga nambabawi ng buhay, tapos sobrang init pa na para na rin silang nasa impyerno. Naglalakbay nga itong lalaki na ito na may daladalang ang isang libro kung saan may misyon nga siyang dalhin ito sa isang malayong lugar. Along the way, dito nga siya may makakasama at makikilalang mga tao na may ilang magiging kakampi niya pero karamihan ay magiging makakalaban niya. Title ng movie, The Book of Eli. Napanood ko na to before pero nakalimutan ko na, so ang sabi ko pa nga noong una, di ba bulag si Denzel dito? Tapos, bulag nga! Kung i-rewatch mo nga, may mga clues na bulag din talaga siya, like kung mapapansin mo kumakapaka pa siya, nakikinig talaga siya ganon, pero ang galing kasi nilang natago, kaya ang surprising din ang twist na yun eh. Ang maganda pa nga sa twist na yun, na ipakita nila kung gaano nga nananampalataya itong si Eli doon sa mission niya para nga sa Diyos. Even though wala nga siyang nakikita, nagtitiwala nga siya doon sa Diyos na poprotektahan nga siya doon sa journey niya na maikalat nga ulit yung Bible. What I love from this film, hindi mo rin pwedeng sabihin na fully religious tong film na to eh. Kasi pinakita din nila dito yung kasamaan na nabubuo nga dahil sa Bible. Sabi nga nung leader ng mga kalaban, di ba? Gusto niyang makuha yung Bible kasi sa tulong nga nung Bible, kaya niyang mamanipula yung maraming tao and gawin nga silang lahat ng mga alipin. Gamit yung mga salita nga doon sa Biblia, yung mga taong desperado, madali nga lang silang mauuto kung gagamitin mo lang sila ng isang entity na mas malaki sa kanila na possible silang maligtas kuno kung susunod nga lang sila. Yes, you could say na it's still religious kasi yung interpretation naman ng tao yung nagiging masama, pero hindi ba lahat naman ng religion na kaugnay sa Bible, nagre-relate sa Bible yung interpretation nila eh. So alam mo yon, iba't ibang interpretations lang talaga yon at the end of the day. Iba't ibang perspective, iba't ibang mga paliwanag, at iba't ibang paggamit nga ng mga salita ng Diyos na galing nga sa Bible for their own benefit na sa tingin nga nila, ito yung sinasabi ng Diyos. But then again, who knows, di ba? Basically, ayun yung mission ng mga kalaban eh, na it's not about having power using resources, but more on power using force and fear and mind control sa isang mundo na karamihan nga ng mga tao, walang-wala na and naghahanap nga ng isang taong masasandalan nga. Ayun, I love the uniqueness of this film, kung paano nga nila naisip and explore nga itong concept na ito sa isang post-apocalyptic world. Also love syempre yung acting performance nga ni Denzel and kudos sa action choreographer nga nila kasi ang gaganda rin ng mga action sequences nila eh. Yung sa madilim na tunnel, yung nagbengbengan nga sila sa gitna ng city, and yung na-ambush nga sila doon sa loob ng bahay nung dalawang matandang nangangain nga ng tao. Personally, I love the ending nung narecite nga ni Denzel yung buong Bible since kabisadong kabisado na niya since araw-araw niya din tong binabasa and inaral eh. Once na natapos na nga niyang i-dictate yung buong libro, dito na nga siya tuluyang nagpahinga kasi nga, tapos na yung mission niya sa mundo. Tuwan ko rin pala dito yung part na meron niyang sinabi si Denzel nung nagsorry nga yung babae sa kanya dahil nga napilitan siyang isuko yung Bible na daladala nga niya. Kasi nga diba, may isang part na instead na tumulong nga siya, na iligtas nga yung dalawang nangihingi nga ng tulong, hinayaan nga lang niyang itegi ng mga masasamang tao kasi nga, nagpo-focus siya doon sa mission niya. Dulo, na-realize niya, nakakaprotekta nga niya doon sa Bible, nakalimutan niya na yung purpose ng Bible and meaning nga ng mga nakasulat dito kung bakit nga niya ito pinoprotektahan in the first place. Overall, ayun lang talaga. It shows two different people with two different interpretations of the Bible on which you could argue na who knows who's right and who's wrong, diba? If you're just interpreting the words na nababasa mo. Ang taong gustong i-weaponize yung Bible para mangontrol and mamanipulate nga ng ibang tao at isa namang gustong gamitin yung Bible para masalba or maayos pa yung mundong sirang-sira na. Yun, maganda yung movie, may malalim din siyang kahulugan and okay naman siya. Enjoyable, may mga plot holes pero goods pa rin naman. So ang total rating ko for The Book of Eli ay 7 out of 10.